Okay. This one is one page. It consists of 10 topics. I have done with the introduction. I am Jeffrey Betos Duda. Then number 2 in my list is Kong. To become President of the Republic of the Philippines, first I will become congressman here in Kalinga. Whether I pass or not the bar examination, 100% tayo natatakbo sa Congress. Just in Congress. Gusto kong magtrabaho para tulungan ang Kalinga. Dito ang puso ko, dito ang diwa ko, dito ang buhay ko, dito ako masaya. Unopposed sana ang gawin natin. I tell you, Mr. Lamawin, Board Member Lamawin, hindi na sana lalaban sa Kongreso, ako na lang sana. Kung unopposed tayo, this will be an example to the whole world na may pagkakaisa ang Kalinga. Magiging sikat ang mga taga-Kalinga sa buong mundo. Kumusta dyan? May problema ba? Hindi pa ba? Saglit lang. That is number 3. Okay, number 4. No 60-40 business enterprise. The Philippines accept foreigners provided 60% only ang capital nila. I mean 40% ang capital nila, and then the Filipino is only 60%. Ang reason daw ng Marcos, that is Marcos law, to preserve the economy, the territory, the natural resources of the entire Philippines. But what happened? Bagsak ang Pilipinas. Kasi, what else? Magret lang. Bagsak ang Pilipinas, di ba? Yun ang policy, bumagsak. So, kung tanggalin kaya natin yan, wala nang 60-40 division. All nations are welcome to the Philippines to make venture of their business. Ano ang mangyayari niyan? The cheapest is the best. Piracy is the rule. The exception is piracy. This is the 21st century. The cyber world. Nag-batch ba? Kasi yan, in-base ko sa maxim na eradication of the weak and the survival of the fittest. Tama ba? Demonyo na ba ako kasi patayin natin yung pobre? Kawawang pobre na igurot. Kawawang pobre na mangyan. Na isa. Na negro. Na negro. Na maitim. Parang kohol. Agurong. Kaslada ang ngisgisit na agurong. If law is the solution, that is also Marcos law. Medyo waki tayo. Medyo straight, vertical, horizontal, lateral ang pag-perspective ng mensahe ko sa inyo, mga kaibigan. Saan tayo? Number 4, di ba? Autonomy ang number 6. Mga taga-Cordillera,
panahon na para maging autonomy tayo. Tingnan nyo ang ARMM. May Bangsamoro na. May Cordillera Administrative Region na. Nakausap ko si Attorney Dekayan, may professor in Baguio Colleges Foundation. Now, University of the Cordilleras. The constitutional expert of the North. Lagi kaming nagtatawagan. There is already a pending bill signed by all congressmen of the Cordillera Administrative Region. I don't know when is the plebiscite. I tell you mga kababayan, let's go for the autonomy. We will ganito na lang ang isipin natin. Yung pera natin, sa atin na lang. Tayo ang magnegosyo nito. Tayo ang maggamit nito. Why let other people use it so that the income will be pupunta sa atin? Wala bang tiwala tayo sa sarili natin? Kaya nga nating magbungkal ng ng lupa Yan pa kaya magnegosyo lang para gamitin yung pondo for the public service. Public service, diretso ang pera ng mga taga-Cordillera. I am in the right track. Okay, pwede na yan for the autonomy. Kung ayaw pa ng Baguio si Baguio kasi ang mahirap. Wala siya ng damutan taga Baguio. Porket mayaman kayo, hindi na kayo tumulong. Magkakapatid tayo, taga Baguio. Dapat nagtutulungan tayo for the betterment, not only of the autonomous, CAR, Cordillera Administrative Region, but the entire world. Okay, pause muna. Ha? Bayan ko yung post ko. Yan. Nabasang na akong post ko din. Look. Oh. Yan ang kwento ni bakit mo nga. Wala nga nabasa na yan. Ay, okay. Yan, Ma'am Jai. Kung saan nilula.